Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga sa buong week na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o nangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up pong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka linman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon. Huwag nyo napansinin itong part na to at pag inalis ko pa yung ilaw, didilim. Okay? Ay, anong meron dito? So, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. So, yung tao dito, may anak na yan. Sa bagay, pwede rin namang wala. Pero, may anak na lang. May anak. May anak. Kasal. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Okay? Kung dito para sa inyo, itong description, di baka para sa kakilala nyo. So, dinidescribe ko na yung tao. Okay? Dinidescribe. So, again, lalaking tao o babae kung extrovert. May anak, kasal, mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, may trabaho. Boss, businessman, woman. Senior. May pension. Anyways. Ano to? Ba't meron tayong 10 of swords? I-clarify natin tong part na to. Oh. Lalaki ulit, oh. Oh. Kaya lang, dalawa yung tao, so energy sila. Lahat, yan. So, iniisip ko ano yung ending. Mag-e-end na ito. Ang dating may someone na depressed, distracted, o tong instability, yan yung mag-e-end. Okay? So, paano mag-e-end? Kasi magkakaroon daw ng new approach to old problems. So, yung taong to, magiging King of Cups. In a way, naibabalance niya yung kanyang emotion sa pag-handle ng mga problema. Kaya siya magka-come up dito sa conclusion na kakaroon siya ng new approach sa old problems.
Pwede rin namang ang main problem ay conflict, disagreements, arguments. So, case-to-case basis. So, yun yung mag-e-end. Ngayon, papasok tong hermit. So, ang dating sa akin, hahanapin niya ang wisdom. Kasi enlightenment card din naman to eh. So, di ba may new approaches to old problems na sinabi dito? Manggagaling yan dito sa the tower. Magko-contemplate kasi siya dito eh. So, kung ano man yung mamumuni-muni niya, yun din yung papasok. Doon din papasok yung new approach. New approaches to old problems. Yun, kung ano yung may isip-isip niya, yun yung ipang susolve niya sa problema niya. Okay? So again, yung problem ay pwedeng superficial, theatrical, distracted, depressed, domineering, bad news, instability, or anything na may kinalaman sa conflict, arguments, disagreements, misunderstanding, confusion. Pwede rin ganun. Okay? Ngayon, ang dating sa akin, may 10, double 10 pala. Double 10 nga. Hindi ko lang napansin. 10 of swords at 10 of pentacles. Kumbaga, yung gagawin niya dito, ng mga sinabi ko, ay mag-lead sa success. At dahil nandito nga itong 10 of pentacles, ito kasi ay pwede rin card ng harmony. So, kung nag-away, magkakabati pa. Kung may confusion, kasi happiness na to eh. So, more like, masosolve na ang mga problema. Ma-accomplish na ang dapat i-accomplish. Domineering. Babait na to. Naging domineering sa iba sa inyo. Kung na-depress, magiging happy na nga dito. Kung may bad news, ito, happy news na to, good news.
Wala naman sinabi dito problem sa pera. Anyways, basta ang mahalaga may magandang outcome dito. Sabi nga dito, heaven has provided so many blessings. So, expect natin to prosperity in general, all kinds na ng blessing. Kasi alam ko ano rin naman to eh. Big amount of money. Pwede rin siyang unexpected money. Pero big amount to compared sa 6 of Pentacles. Ay, 6 of Pentacles. Oo. Teka lang. Mga betsura ng 6 of Pentacles. Nakalimutan ko tuloy. Oo nga, 6 of Pentacles. Kasi yung 6 of Pentacles, blessing din yun eh. Ito rin 10 of Pentacles. Pero yung 6, small blessing. Ito, big blessing. So, doon magkakapera. Di ba, nagsha-shower nga yung lalaki ng pera sa may hirap eh. Parang politiko o nagiging charitable. May someone na charitable. Doon sa 6 of Pentacles, di ba? Dito sa 10 of Pentacles, ito na kasi pinakil eh. Pinakadulo. Nasagad mo na yung rurok ng tagumpay. Ito na yung, kasi 0 to 10 lang naman. 1 to 10 lang naman. So, ito na yung ending. Pinaka-reward. So, marireward na ng effort. So, magkakapera nga. Overall happiness, particular sa stability and security. Pero depende kung ano bang blessing ang gusto ng iba sa inyo. So, posible naman. Pero mas tatama to dun sa may someone na nakaaway yung iba sa inyo. Kakabati pa dito. Kasi pwede rin tong harmony. O sabihin natin may naging abusive, domineering, babait yun. So, drama in general, maayos pa. Yung instability dito, siguro sasama na rin dyan yung pera. So, dito magkakapera. Kung ano man itong bad news, papapalitan ng good news. Anyways. Ito na nga tayo dito. Kung masasabi nito, ibang senaryo na dito. Pero wait lang. Ayusin ko lang tong mga deck ko. Masikip. Okay, magsimula na tayo. Ano to? Well, ang dating sa akin, sa 1 week na to, asahan natin asahan natin na makatanggap ng mensahe ang iba sa inyo. Mensahe, ano to, more like good news. Okay? May good news na paparating. Ano kaya to? Maganda ko i-clarify natin. May iba pa yan. Kasi maraming meaning yun eh. So, para mas clear.
Dagan natin ng information. Oh. So, sabi ko nga sa inyo, may iba pa yan, di ba? Marami kasing meaning. Ito, maraming meaning. Ito rin. Ano siya para kang gagawa ng sentence sa ulo mo base sa mga iba't ibang meaning. Doon papasok yung scenario. Nagawa na itong mensahe na bad news na siya. Kasi may negative card tayo dito. Ito naman, di mo masabi kung good o bad. Since may bad na dito, di nag-bad na rin siya. May bad news tayo. At ito'y pwedeng all about commitment in general. So, papasok dyan yung relasyon. O trabaho. Parang pinag-iingat yung iba sa inyo. Okay? Kasi nga pag nagpadalos-dalos, mag-lead sa danger. Or, may ma-reveal sa iba sa inyo na intuition hindi maganda. Kumbaga, maniwala kayo sa intuition nyo at maging vigilant o alert. Kung binibigyan kayo ng intuition nyo ng something nakakaiba o feeling nyo hindi maganda, maniwala kayo doon. At mag-pay attention sa paligid. Maging alert. Baka may meaning yon. Okay, lalo na kung may kinalaman sa relasyon, trabaho. Pero ang tatamaan lang nito ay babae. May babae tayo. Siya lang yung mangangamba dito. Babaeng nanonood o babaeng person nyo. In general. Pwede rin lalaki kung introvert siya. So, sasama rin siya dito. Yung lalaking introvert. Yun nga, nagbabadyang problema. Sa career or relationship. Ano pa? So, para ma-reverse natin to, kaya maganda gamitin stone. Ito, alam ko pang disaster to eh. Nabasa ko sa Google. Ito garnet to eh. Pang kontra disaster. Kasi ito, mukhang disaster na to oh. Nag-udyok. Ano ba yan? Nag-uudyok or may iba pang term eh, na parang paparating pa lang. Nagbabadya pa lang to. So again, para ma-prevent, ito, gumamit na ang garnet. Disaster, pang control o pang prevent ng disaster. Nakalimutan ko na yung mga meaning nito. Hindi naman kasi ako expert sa ganito. But anyways, hanapin nyo lang sa internet. Meaning yan. Baka makatulong. Ngayon, kung relasyon, ito kasi overall disaster. Ang naalala ko nga lang bukod sa disaster, doon sa pinagbilang ko nito, nakalagay kasi doon sa description ay ang prevent ng bad karma o misfortune. Ito naman, rose quartz. Kung sabihin natin relasyon to, ito makakatulong tong rose quartz pang prevent ng disaster sa relasyon. Saka amethyst din yata eh. Alam ko, sama din yata yung amethyst. Tingnan ko sa internet, teka lang. So, i-type ko lang dito sa internet, amethyst. Hindi ko lang spelling.
Ay, amethyst pala. Ito, attracts good luck and peace. Removes negative thoughts. Teka, teka lang, lagay ko love. Amethyst benefits, tapos love. Ito, in spiritual context, amethyst is believed to enhance love, promote emotional balance, and foster deeper connections in relationships, making it a stone of love and harmony. O, pwede rin talaga pala. Ah, amethyst, sabi dito sa AI ng Google. Ano, symbol of love and harmony. Sabi, amethyst is often seen as a stone of love and harmony, representing the balance between opposing forces, making it an ideal stone for celebrating relationships. So, pwede rin talaga yung amethyst. Meron din ako dito, kaya lang matatamad akong kunin. Pero tingin ko, ito pa rin yung pinaka-the best. Kasi ano to, rose quartz to eh. Pang love talaga. So, kung ayaw nyo ng amethyst, edi ito, rose quartz. Kung ayaw nyo nito, edi amethyst. Pero ito, disaster, misfortune. Sabi ko nga, doon sa binasa ko. Kaya ako ito binili kasi nakalagay doon ang control o pang prevent ng misfortune o ano yun? Bad karma. Pang-release ng bad karma. Yun yung naalala ko doon sa description ng pinagbilang ko. So, sa dami nung nakalagay, hindi ko na maalala. Ano pa? Amethyst. Ito, kalimutan ko itong Labradorite. Teka lang. Hanapin ko rin sa internet. Anong matutulong nito? Ay, Labradorite. Benefits. Tapos nilagyan ko ng love. Keywords. Wala lumabas na AI. Wait lang. Ayan, sabi nung Labradorite. Labrador. AI overview sa Labradorite. Um, lumabas na pang love. Protection daw against negative energies. Ayan. Protecting the aura. So, anong may tutulong na itong Labradorite? Pero dun sa pinagbilang ko nito, sabi, ano daw prevent din daw ng misfortune. Kaya ako nga siya binili. Para sila, prevent. Pati yung tiger eye yata, prevent ng misfortune. Nalimutan ko na. Doon sa pinagbilang ko. Pero ewan ko dito sa AI ng Google. Wala kasing sinabi. Sabi naman dito, Labradorite is associated with facilitating change and encouraging strength and perseverance during periods of transition or transformation. O, ito. Pwede siyang transformation at protection at intuition. Intuition and wisdom. Stress reduction.
Eto, sabi, historical and cultural significance. In India, the stone was used in rituals dedicated to the goddess Chandra, the deity of the moon, and was considered a symbol of protection for nighttime travelers and lovers. Oh, ayan. So, ito yung anting-anting natin o talisman na pwede makatulong somehow. Kung may kinalaman sa relasyon. Okay? So, disaster nga ito. Yun lang naman magiging disaster natin eh. Kung, yun nga, mag-lead sa chaos tong relationship o career. Ito lang naisip kong prevention eh. Ano pa ba? Kayo na maghanap sa internet. Okay? Pero maganda nga rin na meron tayong talisman. O, anting-anting. Kasi somehow, who knows? Baka makatulong sa atin. Wala naman tong 100% na tawag dito, effectivity. Pero who knows nga, baka somehow ay makatulong. Okay? So, choice niyo kung anong gusto niyo gawin. So, bukod dyan sa anting-anting natin, ano pang pwede natin magawa para ma-prevent tong negative energies na ma-manifest ng iba sa inyo? Ay, citrine din pala. Hindi ko na nalimutan. Maganda rin yung citrine. Pero, hanapin nyo lang sa internet. Hindi ko na di-discuss. Wala rin naman. Ay, meron pala ako dito. Kaya nakakatamad ako. Nakakatamad kasing kunin. So, ayan. Anting-anting. Ano pa ang pwede natin pang taboy ng malas? Palo Santo. Kaya lang kasi baka makasunog. Pwede rin yung black candle eh. Kaya lang baka makasunog. Kaya nag-aalinlangan ako sa Palo Santo at black candle. So, kayo, choice nyo yan kung anong mas komportable kayo. Anting-anting, Palo Santo, o black candle. Pero kung gagamit ka ng Palo Santo o black candle, mag-ingat at baka masunog ang bahay. Diyos ko po. Lalo na kung may pet o mga anak na malidikot. Ako, baka makasunog. Case to case basis, bahala na kayo, ha? Ano pa? Maglinis ng bahay para ma-refresh yung energy sa loob ng bahay. At i-transform ang sarili. So, paano mo matatransform yung sarili mo? Magupit ka ng kuko, magpagupit ka ng buhok. Lalo na kung sa tingin nyo ay tumatama sa inyo yung reading na nagkakaroon na ng problema. Nagsisimula ng magka-problema. So, iwasan natin na lumala, di ba? At mag-lead sa separation o ending ng commitment sa work o love life. Di ba? So, ano pa? Bukod sa paggupit ng kuko, haba na ng kuko ko, o ng buhok, transform sarili, bukod doon, maglinis ng bahay. Wala na maisip eh. So again, wala naman tong 100% assurance na baka makatulong. Walang 100% assurance na tawag dito na pwedeng mag-reverse ng reading. Pero somehow baka nga makatulong. Anyways,
na tayo dito sa loob. So, mamili na lang kayo doon. Sa kadasal pala. Hindi ko na malimutan. Doon sa ways natin kung paano ma-reverse somehow yung reading at di na mag-manifest. Ay, maligo ng asin. Tubig na may asin, o pwede pala yun. Hindi ko na nalimutan. Wisikan nyo lang ng konti. Pinch lang ng asin yung tubig. I-map nyo yung floor ng tubig na may asin. Pwede rin pala yun. O sa labas. Diba? Magsaboy kayo ng asin. Pwede rin naman ganun. O ilagay nyo sa window. So, nasa asin yun. Wala na kayo kung paano nyo gagawin. Pero pwede rin yung asin. Ano pa yung naisip ko kanina? Kalimutan ko rin. Nakalimutan ko na. Yung sumagi sa isip ko yung asin. May isa pa akong sasabihin sana eh. Bukod sa asin. Pwede rin makatulong. Wala, nakalimutan ko na. So, babasahin ko na lang itong part na to. Kunin nyo lang yung info. Kasi tingin nyo, fit sa inyo. Ito lang, general advice sa buong linggo. Okay? I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. When I lean toward love, I am led. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.